Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa si sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. So yun mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, oo, maliwanag pa sa sikat ng araw na inamin na nga ni Digong na siya yung nagputos para kumuha nga ng mga pulis na Iglesia ni Cristo. Wala naman tayong sa mga sa mga relihiyon ng iba nating mga kapatid o kapwa Pilipino. Wala tayong doon, wala tayong masasabi at wala tayong kahit na anong diyan. Tutol. Kaya lang mga kababayan, etong si Digong na mainit nga yan na tinalakay at umugong nga sa social media itong pagkuha nga daw ni Garma ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ng mga pulis. O hindi issue yun, ulitin ko mga kababayan, hindi issue yung pagiging Iglesia ni Cristo. Hindi issue yan. Kaya lang, ang punto ko rito mga kababayan ay kung inaamin ni Digong na inutos nga ni Digong kay Garma na kumuha nga ng mga pulis na Iglesia ni Cristo, tama. Ibig sabihin mga kababayan, may tama si Garma. Totoo yung mga sinasabi niya. Dahil sa kanya na rin ang galing, kay Digong na rin ang galing, na siya na rin yung nagpatotoo na siya talaga ang nag-utos para kumuha. Dahil mapagkakatiwalaan daw, hindi lang sa trabaho, kundi sa pera. Ngayon, ang tanong mga kababayan, bakit may pera? Para saan yung pera? Diba? Diba? Hindi malinaw din yung kasing mga sinasabi ni Digong na kailangan kaya ako gusto ng Iglesia ni Cristo dahil mapagkakatiwalaan ng pera. Kayo mga kababayan, ano sa tingin niyo? Para saan yung pera? Diba? Ako nga mga kapulisan natin, kung susweldo, sila ba'y nagpapasweldo o para saan yung pera? Yan yung naglaro sa isipan ko mga kababayan. Ewan ko sa inyo kung ano yung masasabi nyo rito. So sige, talakayin natin mga kababayan, umpisan natin dito sa kanyang mga sinabi. Pasok! Nasa linya po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling na gusto. Panelo naman, kaya misleading ka napipilitan yata magsinungaling. Si Digong na nga kanina nga nagsabi na na siya yung nag-utos, parehas din naman ang sinabi ni Garma na si Digong nga ang nag-utos sa kanya para maghanap ng mga pulis na Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, may tama na. Malaking puntos na kay Garma yon. Si Panelo mukhang
gusto pang likuin eh. Gusto pang likuin yung mga paratang o mga testimonya ni Garma. Di ba, mga kababayan? Ito kasi ang problema dyan. Mahilig kayo, pare-paras kayo. Bongo, Bato, Roque, yan, si Digong at iba pa, may hearing naman na nangyayari sa Kongreso, bakit di kayo dumalo? Di ba? Mas gusto nyo na nagpapaliwanag sa social media at publiko. Di ba? Di ba mas maganda ng merong mga tao na magtatanong sa inyo at mas naunawaan etong mga kaso na to na pinaparatang kay Digonyo. Di ba mga kababayan? Mas mabuti doon, dumalo kayo. Pero kasi mga kababayan, etong mga ito, walang ginawa kundi magpaliwanag sa social media. Hindi makapagpaliwanag to doon sa tamang venue. Yan na nga, isa na nga dyan, yung ginagawang pagdinig dyan sa Kongreso. So ano mangyayari dito? Wala. Sabagay, wala naman ang halos sa mga nagtitiwala sa mga sinasabi ni Digong Yun na lang yung mga kapanalig nila na nananatili dyan. Iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang... Iimbitahan Matagal na yung imbitasyon na yan Di ba? Matagal na sinasabi yan iimbitahan. Ewan ko rin kung totoo yung sasabihin ng mga to. Na sinasabi nga daw nila na hindi pa naman siya nakakatanggap ng love letter para dumalo dyan. Posisyon nyo rito, kayo ba dadalo? Anytime ho. Anytime pala Ano pang inaantay ng Quadcom? Quad Committee, ano na? Anytime daw dadalo. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Wala pa palang imbitasyon Wala pang love letter. Padala nyo na para magkaalaman na. Di ba? Baka isipin ng mga tao, namumuliti ka lang kayo dyan. Iimbitahan nyo na si Digong para magkaalaman na. Yun lang naman yan para yung mga tao, mas magandang panoorin nila na si Digong nagpapaliwanag dyan sa hearing, hindi sa publiko. Hindi sa social media. Diba mga kababayan? Ganun lang yan. Ano po masasabi ninyo dyan? Pag dumalo to, anong inaasahan ninyong sasabihin niya? Magsasabi ba ng totoo si Digong? O magsisinungaling? Di ba? Yun lang naman yan. Dalawa lang yan. Magsisinungaling o magsasabi ng totoo. Di maganda magkaharap sila ni Garma. Di ba? Total naman Diba mga kababayan? Anyway, abangan na lang natin mga kababayan sa hearing sa Kongreso. Yan ang ginagawang pagdinig ng Quadcom Committee na lagi nating sinusubaybayan. Maganda ito pag nagkita-kita sila. Di ba? Masarap panoorin at subaybayan para makita natin kung sino mga nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Muli, ako po ang inyong lingkod mga kababayan. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe na. Sa mga hindi pa nakakapag-share, share na. Sa mga hindi pa nakakapag-like, isang like naman dyan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat.